Nag-isip nga po ako isang beses na anuhin ko na lang buhay ko para matapos ito lahat. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Ayan mga kalingap, bago po tayo magsimula ay pasintabi lang po mga kalingap sa ating mga manonood dahil ang tutunghayan po natin ngayon mga kalingap na bibigyan po natin ng reaction video ay isang maselang bagay po mga kalingap at hindi po biro mga kalingap itong usapin na ito mga kalingap. Kaya patnubay po ng magulang at mga nakakatanda sa ating mga kabataan ay kailangan. Maraming po salamat. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, The Square Gens. So bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi updated sa bago upload na video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng buong Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buong Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, kahapon nga po mga Kalingap ay binigyan po natin ng reaction video yung naging live po nung isang gabi mga Kalingap na para po bigyan ng heads up yung mga taga-subaybay at nag-aabang po sa magiging pag-uusap po ni Kalingap Edu at ni Arjin para po sa i-upload po ni Kalingap Edu. At kahapon nga po, nangyari na po mga Kalingap ang pag-upload ni Kalingap Edu ng kanilang naging pag-uusap po ni Arjin kung saan natunghayan po natin mga Kalingap ang isang seryosong bagay mga Kalingap at hindi po biro mga Kalingap ang mga pinagdaanan po ng beneficiary ni Kalingap Edu. Walang iba po kundi si Arjin mga Kalingap. So hindi naman po mga Kalingap lingid sa inyong kaalaman ang mga nangyari sa buhay po ni Arjin at gayon na rin po ang kanyang mga pinagdaanan nitong mga nakaraang linggo. At dahil nga po dun mga Kalingap ay minabuti po ni Kalingap Edu na kausapin po si Arjin para po malaman ang mga nangyayari at mas magkaunawaan mga Kalingap ang lahat ng mga manonood at ang ating mga beneficiary. So para bigyan po natin ng reaction video, panoorin po muna natin ang naging pag-uusap po ni Kalingap Edu at ni Arjin in 5, 4, 3, 2. Una po, andyan naman po yung pag-gastit po sa'yo. Kaso, di man po halo, hindi man po, ganun po. Pero hindi ko man po sinasabi yung kulang, ganun. Yung iniisip ko lang po kasi, yung pag-aaral ko din. Yun din po. Kasi po, Parang parang nagpasok po sa mindset ko na, what if ipagpatuloy ko yung YouTube? Parang, kahit konting tulong lang din po galing sa YouTube, parang malaking tulong na din po yung para po sa pag-aaral. Isip mo na parang, oy, kahit Kasi po, bihira lang or para makapagdagdag man lang sa budget ka nung napag-isip-isip ko yung last vlog pala na, parang sabi mo nga po, pero alam ko nga po kahit parang naisip ko din po na sa dami po ng tinutulungan niya, parang hindi mo din po mabalance yung po bagang kaya po, yun yung po. Ayun po yung sa dami po yung tinutulungan, so po baga. may mga naiiwan or parang hindi na masyadong nababalikan or kagaya mo na at least siguro once or twice a month na lang nababalikan. So, naiintindihan naman natin yung gano'n na Pero okay lang naman po yun kasi alam ko naman po na habang tumatagal po is dumadami din po yung tinutulungan niya as a Kalingap scouting. Pero, naiisip, parang pumasok sa isip mo na, ay, dumadami na ni Kuya na parang baka mapabayaan na ako, ganun ba pumasok sa isip mo? Opo, ganun po. Pero may reason din po kasi parang, di ba po, habang dumadagdag din po yung... Humihina bigay, ganun. Hindi po sa bigay, okay naman po yan. Kasi, syempre po, di ba po, kasi habang tumatagal din po, baga. Mas marami pang kailangan. Opo, hindi po, yung mas madami pong na kailangan ka din po, baga. Yung tutulungan mo pa po na mas deserving na po, din po sa amin. Paano yan ngayon, Arjun? Dahil dun sa ginawa mo, yan, may parang medyo mas ginawang nung iba. Parang
pinalaki ng ibang mga tao. Pero sa akin kasi talaga, ano lang yan, parang hindi naman talaga, parang madaling control lang sa akin. Kaya lang, yung iba, parang mas ginawang parang, issue pa, para mas, may mga sila, which is parang naawa rin ako sa iyo, sa ganun point kaya, nung nakita ko yung mga ganung mga inaano ka, siyempre sabi ko, ayoko nang ganyan sa aking mga beneficiary, ayoko nang medyo magulo. Kung sa totoo lang, kung tutuusin, mas gusto ko pang ako yung mabash at at para hindi sila para ma-minimize. Sa akin talaga, yung pagsabi ko sa kanya nung na hindi ako approve, lang, yung parang gusto ko lang ma-warningan ka. Lang po natin sila i-guide na wag saka payuhan sa ating sana mga react. At wag sana yung sobrang below the belt ng mga Which is ang pangit naman eh. Di naman natin alam yung istorya na buong istorya, kung bakit nagawa niya yung ganung bagay. Pati po yung pagpapalaki ng magulang ko is parang yung mga sinasalita po nila is talagang below the belt na po talaga. Parang walang modo daw yung pagpapalaki sa akin. Wala naman ako nagawang po sa mga basher. Pero sure na din sa tuloy. Sa pag-aaral mo, naka-apekto ba ito? Kasi Laki impact din po sa pag-aaral. As a nursing student din po kasi madami din po kami ginagawa. Parang hindi ko po na-balance yung pag-aaral po at yung mga naririnig kong mga pambabash po sa akin. Kasi po, naka-direct po sila sa akin, naka-direct po sila sa akin na chat, pati po sa pamilya ko. Ganun po yung inaano nila sa akin. Kaya po, laki impact din po yung ganun po ginagawa. I mean, yung mga nangyari po. Pero iniisip ko po na siguro po, parang deserve ko din kasi nagkamali din po ako kuya. Pero, di naman po sa ganung paraan na ganun po masyadong deserve na yung mga sinasabi po is parang hindi naman natutuwa para sa akin po kasi. Kasi po alam ko naman po yung mga ginawa ko po. Na, yun na nga po, nag-stop po ako nung nagsabi ka po, nung nag-chat ka po sa akin, nag-stop po ako noon. Tapos, hanggang sa lumawak po yung mga nangyayari po. Parang napapatungan na po ng mga kwento. Na, presyo daw na nagsiselos, gano'n, kaya nagawa ko inggit, gano'n daw yung kaya nagawa ko. Hindi ko po yung tinutulungan, gano'n. Opo, hindi ko po yung ginawa dahil po gano'n. Hindi ko din po yung ginawa dahil yun yung reason. Ginawa ko po yung dahil din po sa sarili ko. Kasi ayoko lang din naman po maano yung pag-aaral ko. Nag-isip nga po ako isang beses na anuhin ko na lang buhay ko para matapos yung lahat. Grabe naman. Huwag mo gagawin. Sobrang ibig sabihin pala, sobrang dinamdam mo lahat yung mga bashings na Alas ilang week ko din po yun pero parang pinapakita ko po sa mga kaklase ko, tapos kala mama na okay lang po ako. Para po okay lang yung panlabas po, yung masaya ka pa din po sa panlabas, pero yung panloob po is parang durong na po sa mga sinasabi ko na iba. So ayun mga kalingap, at tutunghayan nga po natin, napanood nga po natin mga kalingap yung naging pag-uusap po ni Kalingap Edu at ni Arjin, kung saan po nalaman po natin ang mga reason ni Arjin kung bakit niya nagawa yung mga nagawa niya na hindi nagustuhan ng ilang mga viewers at pinagreactan din po ng ilang mga taga-subaybay. Aminado naman po mga kalingap si Arjin sa kanyang nagawang hindi tama mga kalingap, subalit kung uunawain po nating mabuti yung kanyang sitwasyon ay ating maiintindihan po kung bakit nagawa ito ni Arjin. So hindi naman po niya sinasadya, di umano mga kalingap, kaya nga po grabe rin po yung kanyang paghingi ng paumanhin sa kanyang kuya Kalingap Edu, dahil nga po mga kalingap sa kanyang initiative na baka sakaling makatulong po yung
yung kanyang pag-YouTube o yung kanyang pagpasok sa social media para sa kanyang pag-aaral. Dahil sinabi na nga rin ni Arjen mga kalingap na iniisip po niya na para po hindi po mahirapan si Kalingap Edu na isipin din yung pagbalik-balik sa kanya, ay nag-initiate na po si Arjen mga kalingap na baka maaaring tulungan po niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagpasok sa social media. Yun nga lang po mga kalingap, may ilang mga rules po mga kalingap na napansin po ang mga manonood na para po sa kanila ay nalabag po ni Arjen. At nung time naman po mga kalingap na sinabihan siya ni Kalingap Edo, ay agad naman pong tinigil ni Arjen ang kanyang ginagawang pag-YouTube. Subalit po mga kalingap, sabi nga ni Arjen, grabe na po yung mga ginagawa ng pangbabash sa kanya mga kalingap, hindi lamang sa kanya kundi po sa kanyang buong pamilya, na kahit mga kalingap yung kanyang personal Facebook account at kahit yung mga miyembro ng kanilang pamilya ay mini-message na po at nagsasalitaan ng hindi maganda ng mga basher. So kung ating uunawain mga kalingap at kung lalawakan po natin ang ating pag-unawa at pag-intindi, mga kalingap, hindi po deserve ng batang si Arjen yung mga bashing mga kalingap. Siya po mga kalingap ay nagsisikap lang po at sinusubukan matulungan din ang kanyang sarili kahit po sa paraan na kaya po niya mga kalingap. At kung may nagawa man mga kalingap si Arjen na sa tingin natin ay hindi tama, ang mas maganda po nito mga kalingap ay pagsabihan lang po natin na naayon po mga kalingap sa tamang proseso. Huwag naman po mga kalingap yung below the belt na mga pangbabash o yung pang-message po ninyo na below the belt mga kalingap ay hindi man na po talaga tama. At ito na nga mga kalingap yung kinakatakot natin na naging resulta sa sobra mga kalingap na epekto sa pag-iisip mga kalingap ng ating isang beneficiary na si Arjen, na naisip nga daw po niya mga kalingap na ayun nga po yung thumbnail po natin tsaka yung title po natin na may gawing hindi maganda sa kanyang sarili. Kaya siguro po mga kalingap ito ay magiging eye-opener din po sa atin, sa lahat ng mga manonood, maging eye-opener po itong mga nangyari na ito mga kalingap, maging lesson po ito na ang ating mga beneficiary ay hindi po sanay sa ganyang mga pananalita. At mga kalingap, kung maaari po para matulungan din natin sila, i-correct po natin, i-guide po natin sa tamang pamamaraan at wag po sa sobrang pambabash at wag naman po yung mga masakit na pananalita. So ayun po mga kalingap, sana po magsilbing aral sa lahat, hindi lamang kay Arjen kundi po sa ating mga manonood at taga-subaybay, taga-suporta, na idaan po lahat sa mahinahon at maayos na pagpapayo at pag-guide sa ating mga beneficiary. So yun lamang po mga kalingap at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.